Brother Lem, Sister Betty, morning. Good morning, Ate Heneng. Good morning, Sister Jen. Sa buong pamilya niyo. Good morning po. Tayo po ay nasa Insight. Good morning po sa lahat. Isang programa ng Toro Faith Church Pandi na naglalayon na ipaliwanag ng salita ng Diyos ayon sa kanyang mismong salita. Preaching the Word of God as it is. Good morning, Sister Jasmine. Samahan niyo po ako sa kalahating oras ng pag-aaral ng salita ng Diyos, ng pagbabasa nito at bulay-bulayan natin ang kanyang mga salita. Bago po tayo mag-umpisa, awitan natin ang Panginoon. It is good to remember the goodness of God. It is good to remember the goodness of God. Isa pa. It is good to remember the goodness of God. It is good to remember the goodness of God. He saved my soul and healed my broken body. He lived to die just to set me free. It is good to remember the goodness of God. He saved my soul and healed my broken body. He lived to die just to set me free. It is good to remember the goodness of God. Kay gandang alalahanin, kabutihan ng Diyos. Kay gandang alalahanin, kabutihan ng Diyos. Tinubos niya aking kaluluwa, pinagaling aking karamdaman. Kay gandang alalahanin, kabutihan ng Diyos. Kay gandang alalahanin, kabutihan ng Diyos. Muli po, magandang umaga sa inyo lahat. Good morning, Sister Imelda. Purihin ng Panginoon. Tayo po ay narito ngayon sa Insight at mag-aaral ng salita ng Diyos. Bago po tayo magsimula, naanyayahan ko po lahat na yumuko at manalangin. Mapurihin kayo, dakilang Diyos. Salamat sa umagang kay ganda. Salamat sa panibagong araw, panibagong pag-asa, panibagong pagniig, Panginoon, sa inyo. Nawa, O Diyos, ay huwag makalimutan ang inyong mga anak, ang inyong presensya na naisin namin lagi na kami naroon. Tulungan mo po kami, Panginoon, na sa bawat saglit ng aming buhay
ay maparangalan ka namin, malugod ka sa bawat kilos at gawa namin, maging sa aming mga salita. Dalangin ko po, Panginoon, na mabuti ang buong maghapong ito para sa bawat isa. Dalangin ko rin, O Diyos, na matuto kami sa inyong mga salita. Ipaunawa mong maputi, O Diyos, ang iyong nais iparating sa aming lahat. Marami pong salamat. Purihin ka, ito po ang aming dalangin. Sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Good morning, Sister Michelle. Good morning, Sister Jessica. Good morning. Sino pa ba daw? Sister Bernadette. Good morning po sa inyo lahat. I-share niyo po ito, ang ating live video, para maabot yung mga taong nais nating maabot. Upang sa ganon, ang salita ng Diyos ay pare-pareho tayong kabahagi na nakapagpahayag ng kanyang mga salita. Ang pag-aaralan natin ngayon, mga kapatid, ay nasa Gawa chapter 23. Samahan niyo akong basahin ito, pagtyagaan nating maunawaan at marinig ang kanyang mga salita. Yan ito po ang sinasabi. Simulan ko po sa verse 1. Chapter 23 ng Gawa. Tumingin si Pablo sa kanila at sinabi, mga kapatid, namumuhay akong malinis ang budhi sa harap ng Diyos hanggang sa araw na ito. Pagkarinig nito, iniutos ng pinakapunong pari na si Ananias sa mga taong nakatayo sa tabi ni Pablo na sampalin ito sa bibig. Sinabi ni Pablo, hahampasin ka ng Diyos. Ikaw na mapagkunwari, nakaluklok ka riyan upang hatulan ako ayon sa kautusan. Ngunit labag sa kautusan ang ipasampal mo. Sinabi ng mga nakatayo roon, nilalapastangan mo ang pinakapunong pari ng Diyos. Sumagot si Pablo, mga kapatid, hindi ko alam na siya pala ang pinakapunong pari, sapagkat nasusulat niya, huwag kang magsalita ng masama laban sa pinuno ng iyong bayan. Nang makita ni Pablo na may mga Saduseyo at mga Pariseyo sa kapulungan, sinabi niya ng malakas, mga kapatid, ako'y Pariseo at anak ng mga Pariseo, at dahil sa pag-asa kong muling mabubuhay ang mga patay, kaya ako nililitis ngayon. Good morning, Sister Julifer. Verse 7. Nang sabihin ito ni Pablo, nagtalo-talo ang mga Pariseo at ang mga Saduseyo at nahati ang kapulungan. Sapagkat naniniwala ang mga Saduseyo na hindi na muling mabubuhay ang mga patay at walang anghel o espiritu. Subalit ang mga Pariseo na may naniniwala sa lahat ng ito. At lumakas ang kanilang sigawan, tumayo ang ilan sa mga tagapagturo ng kautusan na kapanalig ng mga Pariseo at malakas na tumutol. Good morning, Brother Richard Tavis. Wala kaming makitang pagkakasala sa taong ito. Anong malay natin? Baka nga kinakausap siya ng isang espiritu o isang anghel. Naging mainitan ang kanilang pagtatalo at natakot ang pinuno ng mga sundalo na baka magkaluray-luray si Pablo. Pinapanaw niya ang mga kawal, ipinakuha si Pablo at ipinasok muli sa himpilan. Kinagabihan, nagpakita ang Panginoon kay Pablo at sinabi sa kanya, lakasan mo ang iyong loob. Kung paanong nagpatotoo ka tungkol sa akin dito sa Jerusalem, kailangang magpatotoo ka rin sa Roma. Kinaumagahan, nagkasundo ang mga Hudyo at ang bawat isa ay sumumpa na hindi kakain o iinom hanggat hindi nila napapatay si Pablo. Mahigit na 40 lalaki ang nanumpa ng ganoon.
Pumunta sila sa mga punong pari at sa matatandang pinuno ng bayan at sinabi nila, kami ay sumumpang hindi kakain at hindi inom hanggat hindi namin napapatay si Pablo. Kaya hilingin ninyo at ng kataas-taasang kapulungan ng mga Hudyo sa pinuno ng mga sundalo na dalhin muli rito si Pablo. Idahilan ninyo ang sisiyasatin ninyong mabuti ang kanyang kaso at sa daan pa lamang ay papatayin na namin siya. 16. Ang balak na ito ay nalaman ng lalaking anak ng kapatid na babae ni Pablo. Kaya't nagpunta ito sa himpilan at sinabi kay Pablo ang balak na pagpatay sa kanya. Good morning, Brother Dave. Tinawag naman ni Pablo ang isa sa mga kapitan at sinabi, samahan nga po ninyo ang binatidyong ito sa inyong pinuno sapagkat mayroon siyang gustong sabihin. Sinamahan nga ng kapitan ang binatilyo sa pinuno ng mga sundalo. Sinabi niya, tinawag po ako ng bilanggong si Pablo at pinasamahan sa inyo ang binatilyong ito sapagkat may sasabihin daw siya sa inyo. Hinawakan ng pinuno sa kamay ang binatilyo, dinala sa isang tabi at tinanong, ano ba ang sasabihin mo sa akin? Sumagot siya, pinagkasunduan po ng mga Hudyo na hilingin sa inyo na iharap si Pablo sa kapulungan bukas at kunwari sisiyasatin niya siya ng mas mabuti. Ngunit huwag po kayong maniwala. Tatambangan po siya ng mahigit na 40 lalaki na nanumpang hindi kakain o iinom hanggat hindi nila napapatay si Pablo. Handang-handa na po sila ngayon at pasya na lamang ninyo ang hinihintay. Huwag mong sasabihin kanino man na ipinaalam mo ito sa akin, sabi ng pinuno ng mga sundalo at pinauwi niya ang binatilyo. Ang pinuno ay tumawag ng 2 kapitan at sinabi sa mga ito, maghanda kayo ng 2 sundalo at 70 kawal na nakakabayo at 200 kawal na may sibat upang magtungo sa Cesarea ngayon alas 9 ng gabi. Maghanda rin kayo ng mga kabayong sasakyan ni Pablo at ihatid ninyo siya sa Gobernador Felix. Ingatan ninyo siyang mabuti. At sumulat siya ng ganito. Sa kagalang-galang na Gobernador Felix, maligayang bati mula kay Claudio Lysis. Ang lalaking ito'y hinuli ng mga Hudyo at papatayin na sana. Nalaman ko siya isang mamayang Romano, kaya't nagsama ako ng mga kawal at iniligtas siya. Sa hangad kong malaman kung ano ang sakda laban sa kanya, pinaharap ko siya sa kapulungan. Nalaman kong ang paratang sa kanya ay tungkol sa ilang usaping may kinalaman sa kanilang kautusan at hindi sapat na dahilan upang siya ipapatay o ipabalanggo. At nang malaman kong siya ay pinagtatangkaang patayin ng mga Hudyo, agad ko siyang ipinadala sa iyo. Sinabi ko sa mga taong nagsasakdal na sa inyo sila magharap ng reklamo laban sa kanya. Sinunod nga ng mga kawal ang utos sa kanila. Kinagabihay kinuha nila si Pablo at dinala sa Antipatris. Kinabukasan, nagbalik na sa himpilan ng mga kawal at hinayaan ng mga sundalong nakakabayo na magpatuloy sa paglalakbay kasama si Pablo. Pagdating sa Cesarea, iniharap nila si Pablo sa gobernador at binigay ang sulat na dala nila. Pagkabasa ng sulat, tinanong ng gobernador si Pablo kung saang lalawigin siya nagmula. At nang malamang siya'y taga Cilicia, kanyang sinabi, diringin ko ang kaso mo pagdating ng mga nagsasakdal sa iyo. At pinabantayan niya si Pablo sa palasyo ng gobernador. Good morning po, Sister Helen. Purihin ng Diyos, sama-sama po tayong makinig ng salita ng Diyos at pag-aralan ito. Ay makikita natin mga kapatid, no, na ipinagsasakdal na o nililitis na inuumpisa ng litisin ng mga tao si Pablo.
Ito ay dahil sa mga ginagawa niyang paglilingkod para sa Panginoon. Okay, alam naman natin na talagang ang Diyos ay may adversary na tinatawag, may kaaway, ang Diablo. Kaya sa lahat ng pagkakataon ay gumagawa siya ng mga bagay para ang mga anak ng Diyos ay maparatangan o masira. Diba? Sabi sa John 10:10, ang Diablo ay pumunta rito upang magnakaw, pumatay, at magwasak. Yan ang kanyang main objective. Ang objective ng Diablo para sa akin. At sa kwento ni Pablo na makikita natin yung istorya niya hanggang sa huling tagpo, siya ay inuusig, hinahabol ng kanyang mga kababayan pa mismo para patigilin sa paghahayag ng salita ng Diyos. Nung una, siya ang umuusig, pero dahil siya ay nakakilala sa Panginoon at inihayag ang kabutihan ng Diyos, siya na ngayon ang inuusig ng mga tao. Ang dahilan, una, hindi na unawaan ng mga tao ang kanilang ginagawa. Pangalawa, sila ginagamit ng kaaway para kalabanin ang katotohanan ng Panginoon. Kaya sa buhay natin ito, mga kapatid, huwag kayong magtataka kung bakit tayo kinakalaban ng marami at maraming hindi gusto ang marinig ang ating mga pananalita. Ang ating mga pananalita ay kaiba kaysa sa pananalita ng madla. Good morning, Sister Bernice. Kasi ang ating pananalita ay may halong propesiya ng Diyos. May halong salita ng Panginoon. Dahil sa ating binabasa yung salita ng Diyos, binabasa natin ang kanyang love letter, iba yung laman ng ating mga salita. Naapektuhan ng salita ng Diyos yung buo nating pagkatao. Tayo'y inililipat ng salita ng Diyos mula sa makamundong pamumuhay patungo sa isang banal at makalangit na pamumuhay. Kaya yung kilos natin ay naiiba kaysa sa iba. Tanong mga kapatid, ikaw ba ay kahalintulad na rin ni Pablo na noon ay masama ang gawi pero ngayon ay mabuti na? Dahil dyan, mapapansin ninyo na talagang ayaw ng mundo sa ganito. Kaya makikita yung kaibahan natin sa kanila. Nahihiwalay tayo. Okay? Doon sa ating gawa, sa ating kilos, sa ating isip, namumukod tangi po tayo sa kanila. At palagay nila ay hindi tayo kabilang sa kanila, kaya ginagawa nila tayo ng hindi mabubuting bagay. Maging sa kabila ng kainosentehan natin, umiisip pa rin sila ng masama laban sa atin. No? Tandaan po ninyo, kapag ikaw ay kalaban na ng mundo, makikita na kapatid na talagang ikaw ay patungo sa katotohanan at patungo sa tamang landas. Hindi po ito nagiging mali. Lalong nagiging tunay ang iyong pagpapatotoo sa sarili na ikaw ay sa Diyos. Kapag ikaw ay inaayawan na ng mundo. Kasi ang tanging gagawin mong pagkilos ay ayon lamang sa katotohanan. At ayaw ng mundo sa katotohanan
Ang gusto ng mundo ay sa likong mga gawa. Okay? At tayo, ang gusto natin ay yung sa mabuting gawa. Kaya kung ang iyong katawan magpasa hanggang ngayon ay nasisihan sa mga maling gawa, sa maling kaisipan, sa mga makasariling bagay, malaking question yon para sa iyong pagkatao bilang isang anak ng Diyos. Okay? Hindi tayo pwedeng maghusga sa isang tao dahil siya ay nabubuhay pa. Maging kung siya man ay namatay na, hindi natin mahuhusgahan ang kanyang naging pagkatao. Tanging ang Diyos at siya lamang na may katawan ang nakakaalam nito. Pero maliwanag po ang salita ng Diyos na may kukumpara natin kung ang isang tao ba ay makadiyos nga o hindi. Kung isang tao ay nagpapanggap, kung isang tao ay pretender, at kung ang isang tao ay tunay at makadiyos nga talaga o talagang tunay na tumanggap sa Panginoon. Ito'y magbabadya sa pamamagitan ng kanyang mga kilos, ng kanyang gawa, ng kanyang pananalita at ng kanyang paraan kung paano mag-isip. Ang isang anak ng Diyos kung mag-isip ay hindi masama, hindi makasarili, kundi makadiyos. Kagaya ni Pablo, nililitis siya sa kalagayan na naghahayag lang naman siya ng salita ng Diyos. Pero inaakala ito ng mga tao na kinakalaban niya ang mga kababayan niya. Hindi nila alam, gusto lang ni Pablong matuwid mabuti ang kanilang mga maling gawa. Kaya naman makikita natin dito talagang pinagbabalakan siya ng masama hanggang sa siya'y tatambangan. Iyon ang plano ng mga tao. Pero makikita natin talagang hanggang sa huli, kapag hindi pa kalooban ng Diyos na kunin ang ating katawang lupa, kahit ano ang mangyari, idiligtas niya tayo kahit na ang gamitin na tagapagligtas pa nga natin ay hindi pa mananampalataya. Ginagamit din ng Panginoon ang lahat ng uri ng tao sa mundo para sa kapakanan ng kanyang anak. Tandaan mo, kapatid, isa ito sa isang pribilehiyo na ibinibigay ng Panginoon sa atin. Ang pangangalaga sa atin at ang pagliligtas sa atin sa anumang sakuna. Kung may mga bagay man tayong nararanasan na sa akala natin parang hindi pabor sa atin, nagkakamali po tayo, kapatid. Dahil lahat ng bagay na nangyayari sa buhay natin, mabuti o masama, ito ay para sa ikabubuti ng kanyang mga anak, ng mga nagmamahal sa kanya. Yan ang sinabi ng salita ng Diyos sa Romans 8 verse 28. Na ang lahat ng bagay ay nangyayaring nagkakalakip-lakip para doon sa mga tunay na nagmamahal sa Panginoon. Ganyan po, all things work together for good. Imagine, all things, sabi. All things work together for good. Lahat ng bagay ay nangyayari na mabuti para sa atin. Mabuti man yan o masama. Yan ay para sa kabutihan natin. Kaya nga sinabi, ang mabuhay at ang mamatay kay Kristo ay isang klase lamang. Ito'y para sa kapakinabangan pa rin. Ang mabuhay kay Kristo, gagamitin niya tayo para makapagpatotoo. Ang mamatay sa Panginoong Hesus ay isang pakinabang naman dahil tapos na yung ating gampanin. Maraming natatakot sa mundo sa kamatayan, hindi kagaya ng anak ng Diyos na malakas ang loob
at hindi natatakot sa kamatayan dahil alam natin na ang kamatayan ay isang panandaliang sakit o experience na hindi mabuti sa pakiramdam, pero saglit lang yon at pagkatapos nun ay eternity na. Okay? Sino kayang magpalit sa mga nakakaunawa? Sino kayang ipagpalit ang walang hanggan para sa temporal na buhay na to sa mundo? Sino? Mangmang lang ang gagawa noon. Pero ang mga matutuwid, ang matatalino, ang mga marurunong, hindi yan ipagpapalit. Dahil natuklasan natin na may katotohanan talaga na mayroong buhay na walang hanggan. Hindi kagaya ng mga Saduseo, ang paniwala nila, ang buhay ng tao kapag nalagot, ay wala na. Wala nang mangyayaring kasunod. Para na lang silang magiging isang inanimate object, isang bagay na walang buhay, na wala ng patutunguhan hanggang doon na lamang. Pati ang spiritual realm, hindi sila naniniwala na meron. Bagamat sila naniniwalang may Diyos, yun lamang ang kanilang pinaniniwalaan. Di sila naniniwalang may mga anghel o espiritu na tumutulong sa atin. Sila hanggang ganun lang ang pananaw. Hindi po yun totoo. Napatunayan na natin na ang Diyos ay kumikilos at siya'y nagpakita na ng mga bagay sa katotohanan ng buhay na to na siya'y nariyan. Napakakomplikado ng buhay sa mundo, pero pinahihintulutan ng Diyos na umiral sa isang nakakapagtakang bagay na parang hindi mangyayari, pero ipinaliliwanag ng siyensya at dito na lang naiwan ang kaisipan ng tao na hindi nila inisip na ang nagpapagana ng lahat ng bagay na yan ay ang Diyos lamang. Naiwan na sila sa kaisipan na mali, pero tayo napatunayan natin na may Diyos at magpasa hanggang ngayon pinanghahawakan natin ang presensya ng Panginoon. At yun yung pinakamabuting bagay dahil pag natuklasan mo yun, kagaya ng natuklasan natin, maraming na tayong magkakapatid sa Panginoon, hindi natin pinaglalaanan yung buhay na ito. Kagaya ni Pablo, hinahalaan niya kung saan siya dalhin. Ang alam lang niya sa kanyang buhay, basta't siya'y ililigtas ng Panginoon hanggang sa panahon na siya'y gustong iligtas ng Diyos. Kaya mga kapatid, kung dumadanas ka ng isang bagay, niloob yun ng Diyos at huwag mo lang pagsisihan at huwag ka nang mag-question kung bakit ganoon pa nangyayari sa buhay. Sadyang ganyan lang, may plano kasi ang Panginoon. Kung ikaw ay malugi, kalooban niya ng Panginoon. Kung ikaw ay mawala ng mahal sa buhay, kalooban niya ng Panginoon. Minsan, mayroong pagkakataon sa church na to na dumalo. Good morning, Sister Nancy. At nung siya'y sinyeran ko, nagalak siya, umiyak siya sa Panginoon, tinanggap niya ang Panginoon. Masaya siyang umuwi. Nangako siya na babalik sa susunod na pagsamba. Pero pagdating niya sa bahay, may nangyaring hindi mabuti sa kanyang anak. Nagkasakit ito hanggang sa ito'y mamatay. Pagkaraan ng ilang araw, inaasahan namin na siya'y babalik sa church. Hindi na siya bumalik. Hindi namin alam kung ano ang dahilan. Hindi ko maipalagay kung ang dahilan ay kung ano pa man.
Pero ipinalagay ko na maaaring siya ay nasubok ng Panginoon sa pagkakataon na yon. Kagaya ng marami pa rin sa atin mga kapatid, dumadating yung mga pagsubok, huwag nating hayaang ito ang mamayani sa ating buhay. Hindi dahilan na may kinuha sa iyo ang Panginoon ay hindi ka na magtitiwala sa Kanya at sa sinasabi ng mga lingkod niya sa iyo. Huwag po ganoon. Ang pananampalataya natin kapag ganoon ay nakabase lamang sa tatanggapin natin. Hindi kung ano ang gusto ng Panginoon. Good morning, Brother JC. Kaya mga kapatid, kagaya ni Pablo, lakasan natin ang loob, kagaya kung ano ang sinabi ng Panginoon sa kanya. Lakasan mo ang iyong loob. Kung paano kang nagpatotoo sa mga hintil, ganito rin sa Roma, dapat kang magpatotoo. At sa Jerusalem, sabi niya ganyan. Ganun din po tayo. Hindi tayo namimili ng lugar kung saan tayo dapat magpatotoo. Hindi dito lamang sa ating mga kababayan, mga kasama sa church, tayo magpapatotoo na tayo anak ng Diyos, tayo born again. Tapos pagdating natin sa mga mahal natin sa buhay, nahihiya tayong mag-share sa kanila, hindi natin masabi ang salita ng Diyos. Hindi po dapat na magkaganoon. Dapat ang kalagayan natin, bawat isang anak ng Diyos, ay ipinapatotoo ito sa bawat sandali ng ating buhay. Hindi tayo sumasamba para sa personal gain o para sa pansariling kapakanan o sa pagpapala lamang. Okay? Tayo ay nananampalataya sa Panginoon dahil nalaman natin yung katotohanan ng plano niya at doon tayo umaasa na tayo'y dadalhin niya sa mas mabuting buhay after ng buhay na to. Kaya alam mo na sa buhay mo na may mangyayari hindi mabuti. Huwag mo nang sisihin pa ang Panginoon tungkol sa mga bagay na yan. Hindi po ako nagpopropesiya na mayroon ng masamang mangyayari sa buhay mo. God forbid, ayaw natin po yun. Pero alam natin ang katotohanan na tayo'y nandito sa mundo na hindi mabuti. Ano ang dadanasin mo sa mundong hindi mabuti? Di ba? Ang Diyos lamang nagbibigay sa atin ng kagandahan ng buhay. Kaya nga kahit meron tayong problema, hindi tayo bumabagsak. Yun ay dahil lamang sa Panginoon. Dahil kung wala ang presensya ng Diyos, wala ang mang-aaliw, hindi ka maaaliw. Kung hindi ka sasamahan ng banal na Espiritu, hindi ka maaaliw. Lagi kang magiging aburido sa buhay. Pero dahil ang Panginoon ay nandyan, ang banal na Espiritu ay laging nakasubaybay sa ating lahat ng mga tumanggap sa Kanya at nanampalataya ng totoo. Kahit may dinadanas tayong pagkalugi, may dinadanas tayong kawalan, may dinadanas tayong problema, may dinadanas tayong pag-uusig o anuman o paratang, hindi yun nakakaapekto. Amen? Kaya mga kapatid, tandaan po natin yung mga examples na nababasa natin. Yung attitude ni Paul, gagayahin po natin. Okay? Ano man po yung kanyang naranasan, mararanasan din natin. Kahalintulad, ito kung ano yung nangyari sa Panginoong Jesus. Diba? Si Jesus Christ nangangaral, pinaratangan, sinaktan, pinarusahan, hanggang sa kamatayan. Ganon din po ang sinapit ni Apostle Paul at ng mga alagad. At ganyan din po ang sasapitin ng lahat. Hindi man natin kagayang nila na labis ang parusang naranasan, pero may pagdurusa pa rin tayong pagdadaanan. Nakalakip niyon ay ang salita ng Panginoong Hesus na sinabi niya na tayo'y makipagtiis sa Kanya sa Kanyang mga paghihirap.
Okay? Makihati tayo sa kanyang paghihirap. Kapag ang gusto lamang ng tao ay puro pagpapala at biyaya, delikado po yun. Kasi pag dumating ang pagkakataon na may inalis ang Panginoon at tinanggal niya ang biyaya, hinayaan niya at maipahintulot na walang biyayang dumating sa isang tao, may posibilidad na ikaw ay bumagsak dahil doon ka nakaasa. Pero kapag ang pag-asa mo ay laging nasa Panginoon, anuman yung sabihin sa iyo ay gagawin mong mabuti ang iyong paglilingkod sa Panginoon. Okay, mga kapatid, patuloy po tayo at sama-sama tayo lagi na manindigan. Magpatuloy tayo sa pagpapabanal sa sarili. Magbasa po tayo lagi ng salita ng Diyos. Huwag natin kakalimutan. Okay? Ito lamang po yung paraan para ibigay sa atin ng Panginoon yung mga paraan na dapat nating magawa sa buhay na ito para tayo ay magtagumpay. Kaya pag hindi mo ito binasa, hindi ka na nagtagumpay. Kaya pag binabasa mo ang Biblia, araw-araw ikaw ay tagumpay. Araw-araw mong binabasa ang Biblia, araw-araw magtatagumpay ka dahil mayroong gabay ng banal na Espiritu at kanyang salita ang inyong buhay. Maraming pong salamat sa inyo sa maikling oras. Salamat po sa Panginoon na tayo pinagsama-sama niya. Nawa ang salita ng Diyos ay samahan tayo. Mapakinabangan natin buong maghapon. Nanaan po ninyo. Huwag nating hayaan na matalo tayo ng kaaway. Ang Diyos ay lagi nating kasama araw-araw. Maraming po salamat. Purihin po ang Diyos. Pagpalain po tayong lahat ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. Amado, dakilang Diyos, salamat sa oras na yung pinagkaloob. Pagkamat ito ay maikli, hindi po namin nais, Panginoon, na putulin ito, pero sa pagkakataong dumadating, kailangan namin maghiwa-hiwalay para gumanap, Panginoon, sa iba pang bagay na aming dapat ganapan para sa aming pamilya. Pero ang dalangin ko po, Panginoon, kahit na sila ay naghahanap buhay, ang dalangin ko po, Diyos, ay huwag nilang makalimutan na magpatotoo patungkol sa kabutihan ninyo para sa bawat isa sa amin. Maraming po salamat. Tulungan niyo po ang lahat na masamahan at saan man sila paroroon. Sa maghahanap buhay, sa mag-aaral, sa mga maiiwan sa tahanan, at kung pa man ang kanilang gagawin, ano man ang kanilang plano, nawa ito ay maging ayon sa inyong kalooban. Purihin po kayo, patnubayan niyo po ang bawat set pagpalain. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. God bless you all po. Pagpalain po tayo lahat ng Panginoon.